multiply 20% of your income. Age 40 or 50, wala nang teka muna, wala nang bukas-bukas na lang, saka na lang, wala nang ganon. 20%, lahat ng income mo, multiply mo na. So when you say multiply, mapunta yan sa investment, negosyong kumikita, sa mga asset na kumikita, basta 20%. Alam nyo, nung ginawa ko po to, hindi po ako nagtagumpay. In my 20s, in my 30s, hindi rin po ako nagtagumpay. In the early 40s ng buhay ko, hindi rin ako nagtagumpay. Until ginawa ko to. Okay, Gilibers, sa mga may edad, how to make sure that you're going to multiply 20% of your income. First, it became my obligation and responsibility. So, ginawa ko talaga siyang responsibility ko. Alam mo, pag sinabi nating responsibilidad mo na i-multiply ang 20% of your income, that term responsibility is kailangan mo siyang ma-deliver. You are committed to do that. Yun ang ibig sabihin ng responsibility. Di ba, pag meron tayong responsibility, kahit anong mangyari, gagawin natin. Pag pumapasok tayo, kahit may sakit tayo, kahit tinatamad tayo, kahit ano ang problema natin, kahit hindi ka ready emotionally, bumabangon ka para pumasok. Ang tawag doon, responsibility and commitment and obligation. Ganon din ang gawin natin sa ating investment or how to multiply your money. So, for example, sa amin po, in my 40s, dahil meron po akong group, may community kami sa IMG Rockstar. So, it's my obligation to invest. It's my obligation na mag-top up sa aking mutual fund. It's my obligation, it's my responsibility na may pakita ko na ako'y may Kaiser. That I'm paying monthly. It became my monthly responsibility to pay my Kaiser. And yung mutual fund investment ko naman, ngayon, weekly responsibility ko po yun. So, ganun ang gawin mo. Para mag-multiply ang pera mo 20%, gawin mo monthly responsibility. Mag-Kaiser ka na rin, mag-mutual fund ka na rin. Para sabay-sabay tayo. Number 2, continue your motivation and learnings. Alam nyo, bakit hindi nagtutuloy-tuloy? Mag-multiply ang pera natin kasi tinitigil natin ang motivations natin, tinitigil natin ang learnings natin. Alam mo, umattend ka ng webinar or seminar, narinig mo, kailangan natin mag-prepare sa future natin, kailangan may ganito tayo. So, namomotivate ka. Ang ginagawa mo, mag-start ka ng investment. Pero hindi siya nagtutuloy-tuloy because you stop the motivation. Hindi siya one-time motivation. Hindi siya one-time learning. Kailangan tuloy-tuloy ang learning mo. Kailangan tuloy-tuloy ang motivation mo. Sa community po namin, tuloy-tuloy kasi inaalalayan ko po ang aking mga members. Marami po akong members, OFW 80%. So, halos may mga edad po yan. Dito sa Pilipinas, marami din po ang may edad. Inaalalayan ko ng learnings. Inaalalayan ko ng motivations para tuloy-tuloy yung learning, tuloy-tuloy yung motivations, tuloy-tuloy ang investment nila. Ganon din gawin mo sa sarili mo. Huwag mong itigil ang pag-aaral, huwag mong itigil ang motivations. And number 3, you have to decrease your responsibility and increase your income. Ayan ang paraan para tuloy-tuloy mong malagyan ng iyong investment. Kailangan nagbabawas ka ng responsibility. Habang tumatanda tayo, dapat konti na ang binabayaran mo. Konti na ang mga pinag-aaral mo. Konti na ang mga binibigyan mo ng pera. Paunti ng paunti para makafocus ka sa sarili mo. And of course, increase your income. Lahat ng pwede mong gawin, mag-increase ang cash flow mo, gawin natin. And number 4, isa sa pinaka-effective na dapat natin gawin is, I feel the pressure. Napo-pressure na ako. Kasi 51 na ako ngayon eh. Nakakahiya na pagdating ng 60 ko, wala akong pera. Nakakahiya sa sipag ko po. Araw-araw akong bumabangon ng maaga at natutulog late at night. Tapos pagdating ng 60, 65, 70 years old, wala akong pera. So, nafe-feel ko yung pressure ko. Kasi ang taas na expectations ng family ko, ang taas na expectations ng mga tao sa paligid ko. Ganon din gawin mo. Kailangan ma-feel mo pressure. I-pressure mo yung sarili mo. May edad ka na. Ilang taon ka sa abroad. Tapos pag uwi mo dito, imagine mo yung sarili mo, wala kang pera. Ilang taon ka na dito na nagtatrabaho. 20 ka pa lang, nagtatrabaho ka na. May higit 50 ka na ngayon. Wala ka pa ni isang investment. Pressure yourself para makapag-start ka na. And last po, number 5, you have to witness the reward. Ano yung ibig sabihin? Dapat makakita ka ng isang tao na nakapag-prepare sa future niya at ngayon nai-enjoy niya na para magkaroon tayo ng inggit. Anong klaseng inggit? Banal na pagkainggit. Hindi mo masamang mainggit. Ang tawag po namin doon sa church namin, banal na pagkainggit. Ibig sabihin, yung gusto mo ring marating yon, hindi masama tingin mo sa tao na yun. Kundi, gusto mo yung na-experience niya ngayon, ma-experience mo rin. Alam nyo ngayon, meron po akong mentor, 44 years old. 44 years old, ang dami niya ng investment. Meron siyang investment
investment portfolio, meron na siyang pang-emergency fund, meron na siyang pera pagtanda niya, nag-compute na po siya. Monthly, kaya niya nang sustain ang needs niya hanggang sa tumanda siya. Meron siyang fund for travel. So, maayos ang kanya investment. 44 years old. Sayang, no? Hindi ako nakapag-start ng maga. Sana 51. Ganun na rin ako. Pero I came late eh. Na-late ako. Kaya dapat hindi na tayo magpaka-late. So, manap ka ng tao na masaya na ngayon sa retirement niya at gawin natin kung anong ginawa niya. Alright? And of course, we can help you po sa ating community, sa IMG Rockstar Community. Let's go, let's go! Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FD ko. Let's go, let's go!